Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem, nakasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito sapagkat ayaw kong mawala ng kabuluhan ang aking pagpapapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa halip, kinilala nila akong hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hintil, tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga hintil. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe, tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hintil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa, sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga hintil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati na si Bernabe, na tangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo?
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pumayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig naukos sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kaniyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning. Marunong po ba kayo dumalangin? Yun pong mga panalangin nating mga ama namin, Bagnong Maria, lahat po ng mga nobinaryo natin, ang tawag po doon ay formulated prayer. Formulated. May form na po siya. Pero yun po ay form lamang na dapat ganyan ang gabay natin sa ating mga pananalangin. Tulad po ng binibigay ng Panginoon ngayong umaga, ganito kayo dapat manalangin, yun pong ating ama namin. Ibig sabihin, ganito dapat kayo dumalangin. Pero ibig sabihin, hindi lang ito ang dapat natin laging nire-recite. Nung si Kristo'y nakikita ng mga tao, ng mga apostoles, at the end of the day, every day, di po ba siya pag nangangaral, naggagawa ng mga milagro, at the end of the day, lagi siyang pumupunta sa isang lugar, sa ilang, isolated, upang dumalangin. At nakikita ng mga apostoles na nag-iiba ang kanyang anyo. Nag-iiba ang kanyang anyo every time na siya'y dumadalangin. Kaya ngayon, tinatanong ng mga apostoles, pwede po ba niyo kami turuan manalangin? Alam ng mga apostoles kung paano dumalangin, pero hindi nila nararating yung sitwasyon pag sila'y dumadalangin, parang nag-iibang anyo rin. Ibig sabihin, sapagkat maaring hindi nila talaga natatanto kung anong tunay na diwa ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lang po yung pagdadasal. Ang panalangin is to make yourself one with the Lord. Pag ikaw po ay usal lamang ng usal ng mga salita,
dasal ng dasal, pero ang isip at puso ay wala naman, hindi mo maiuugnay ang iyong sarili sa Diyos. Ang prayer po is union with God. Kaya nga si Kristo, tuwing siya dumadalangin, it's so holy na ramdam ng mga apostoles kung paanong iniuugnay ni Kristo ang kanyang sarili sa Diyos Ama. So kung ikaw ay dumadalangin at napakarami mga isipin sa buhay, kung minsan ay hindi mo na-achieve yung tunay na panalangin. Kaya lahat po ng ating mga simbahan ay ganito. No? Kaya nagtataka bakit mga simbahan natin ay makakapal ang dingding, matataas ang bintana. No? Yung unang panahon, mga simbahan kasi ngayon hindi na eh. Ibang simbahan noon, iba ngayon. Yung pagpasok ninyo rito, wala na kayong ibang makikita kundi yung altar. Ibig sabihin, nakafocus na kayo kaagad doon. Sapagkat ganito dapat, nakafocus ka sa ating Panginoong Diyos. Wala nang distraksyon. Yung ibang mga chapel ngayon, nasa tabi ng kalye. May chapel pa sa ibaan, sa tabi ng kulungan ng baboy. Mga bintana, kaliwat kanan, bukas. Tapos pagpasok mo, hindi ka makakapanalangin. Sapagkat napakaraming distraction. How are you able to unite with the Lord with all the distractions around you? Kaya si Kristo laging pumipili ng isang lugar, umaakyat sa bulubundukin upang dumalangin. At doon nakikita ng mga apostoles yung pagbabagong anyo ni Kristo. Iba. Ganyan din po nangyayari sa inyo. Ang taong madasalin, hindi yung dasal na formulated prayer, ang tunay na madasalin, in the real sense of the word, marunong dumalangin, gumaganda. Nakapunta na ba kayo sa kumbento ng mga Pink Sisters? Mga Pink Sisters? Hindi pa, pumunta kayo. Lahat ng mga madre doon, mukhang magaganda sila. Dahil parang ang sarap nilang tingnan habang sila ay nagdadasal. Hindi nila alam na nakikita sila ng mga tao. Sapagkat iba yung kanilang upuan, iba yung upuan ng mga tao, pero nakikita sila ng mga tao, hindi nila nakikita yung mga tao. Sa tingin ko, lahat sila magaganda. Dahil parang ang sarap nilang magdasal. So ganito po dapat tayo magdasal. Yung iniuugnay mo, you enter into the presence of the Lord. Kaya nga sa tuwing mga invocations natin, ang lagi nating pasimula ay ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Yun po ang prayer. 4 po na uri ang panalangin sa ating katesismo. No? Review lang po tayo ng konti. Ang unang uri ng panalangin is a prayer of adoration and worship. Ang panalangin ay hindi puro hingi. Ang unang uri ng panalangin ay adoration. Pupunta ka, lalapit ka sa Diyos sapagkat gusto mong magpuri sa Diyos sa lahat ng mga biyayang kababalaghang ginawa niya sa iyong buhay. Pangalawa is prayer of contrition. Contrition, pagsisisi. Lalapit ka sa Diyos sapagkat ikaw ay nagsisisi. Pangatlo, lalapit ka sa Diyos sapagkat ikaw ay nagpapasalamat. Prayer of thanksgiving. At pang-apat, lalapit ka sa Diyos yung tinatawag nating prayer of supplication. Supplication or petition. Lalapit ka sa Diyos sapagkat ikaw ay mayroong gustong hilingin. Acts po yan eh. Adoration, contrition, thanksgiving, and supplication or petition. Kung inyo pong napapansin, tuwing kayong lalapit sa Diyos, ito yung ginagawa. Pero mas malimit, more often than not. Doon po sa 4, doon lagi tayo sa pang-4, sa petition, sa supplication. Hingi ng hingi. Dumadalangin sapagkat may hinihingi, may hinihingi, may hinihingi, may hinihingi. Nagpapasalamat naman, paminsan-minsan. Pag may mga examination, bar exam, board exam, ang dami humihingi ng panalangin. May nagpapamisa pa araw-araw for 1 month. Pag pumasa sa bar yan, pumasa sa board,
magpapamisa minsan, magpipista, tapos wala na. Isang buwan, isang taong humingi, minsan lang nagpasalamat. So mga kapatid, inuulit ko po, ang panalangin ay hindi tuwing tayo ay may kailangan lamang sa Diyos. Una, tayo dumalangin sapagkat tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon. Nagpupuri. Dumadalangin tayo tuwing tayo nagkasala at nagsisisi sa ating mga kasalanan. Nananalangin din po tayo sapagkat po tayo ay nagpapasalamat. Hindi lang nagpupuri, kundi nagpapasalamat. Sa dinami-dami ng biyayang natanggap natin, magsimula sa buhay na hanggang ngayon tayo ay buhay pa, tayo po naman ay magpasalamat. Of course, hindi naman tayo nauubusan ng mga kahilingan sa ating Panginoon. Kailangan pa rin natin laging lumapit sa Diyos upang humingi. Hindi po masama ang humingi. Yun po'y panalangin din. Magpuri, magsisi, magpasalamat, at lumapit sa Diyos sa lahat ng ating mga kailangan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kanya. Ang atin pong itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at ang mga nakararanas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasa ng kanilang krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin sa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Tulungan ninyo kaming manalig para sa iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming alay. Mula sa lupa't buwan ang aming pagawang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming alay. Mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat kami aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan na sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, makagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa lusong, iadiyang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa upang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.